Masusunog ang Moscow. Iyan ang babalang ibinibigay ng Ukraine sa loob ng ilang buwan. Narinig na ito ni Putin, pero binaliwala niya. Matapos maglabas ng dalawang sunod na mabibigat na pasabog si Vladimir Zelensky, dapat nang mapansin ni Putin na malapit na ang katapusan. Bakit? Maaring Ukraine ang may gasolina, pero mga tao ni Putin ang magsisindi ng posporo. Ngayon, may makasaysayang pagkakataon ang Ukraine na tapusin ang digmaan dahil ipinahayag kay Putin na ang mga kasapi ng sarili niyang inner circle ay kaisa ng Ukraine sa hangaring magkaroon ng kapayapaan. Kung walang kapayapaan, ang ikalawang pasabog ng Ukraine ang magpipilit kay Putin na susuko sa puwersa kung hindi siya susuko sa presyon. Uunahin natin ang inner circle at si Zelensky ang magsasalita. Noong ika-10 ng Hulyo, nagbigay si Zelensky ng kanyang panggabing talumpati. Gaya ng ginagawa niya araw-araw, at ginamit niya ito upang magpadala ng mensahe kay Putin na parang punyal na itinarak direkta sa puso ng leader ng Russia. Lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia at lubos itong makatarungan bilang tugon sa pagtanggi ni Putin na tapusin ang digmaang ito. Nagpanukala kami kung paano mapapalapit ang kapayapaan ayon kay Zelensky. Sige, hanggang dito ay normal pa. Pero pagkatapos ay may sumabog na balita. May suporta kami hindi lang mula sa mga katuwang sa buong mundo, kundi pati sa hanay ni Putin pagdating sa kapayapaan. Alam nila ang sitwasyon doon at nakapayapaan lang ang solusyon ayon kay Zelensky. Doon napagtanto ni Putin na paranoid na may mga taksil sa paligid niya, mga kasapi ng sariling grupo na hindi sang-ayon sa kanyang pagnanais ng digmaan na nagdulot ng higit 1.42 milyong biktima at patuloy pa. Sa takot, magtataka si Putin kung sino ang nagtaksil sa kanya. Isa lang ba o dalawa? Kaunti lang, lahat sila. Maghuhula tayo mamaya, pero sa totoo lang, wala dito ang ikagugulat ng leader na hindi kasing ignorante ni Putin. Binanggit ni Zelensky ang krisis sa gasolina sa Russia na sinadyang idinisenyo ng Ukraine para bumaling ang mga tao sa Russia laban sa kanilang leader. Kaya nga buti ng mga malalayuang pag-atake ng Ukraine ang lahat ng mahalagang bahagi ng Russia. Nag-apoy ang mga refinery sa buong bansa at ang pinakakapansin-pansin sa mga pag-atake ng Ukraine ay ang higit 2,500 kilometrong pagsalakay sa Omsk Refinery sa Siberia. Hindi inasahan na maabot ng Ukraine ang pasilidad na yon ni malapit man. Pero ngayong kaya na nila, bawat Ruso, mula sa mga elitistang sinasabi ni Zelensky na para mga pating na umiikot kay Putin hanggang sa karaniwang tao sa kalsada, ay hindi masaya at gusto ng pagbabago. Habang nagsasalita tayo, halos lahat ng 83 rehiyon ng Russia ay nakakaranas ng kakulangan sa gasolina na may iba't ibang antas ng tindi, ayon sa ulat ng CNN. At ang mga pila sa mga gasolinahan ay umaabot ng milya-milya sa maraming lugar. Malaking desperasyon ang nararamdaman sa Russia. Ang desperasyon na yon ay maaring magudyok kay Putin na kumilos bago siya mapatalsik. Hindi lang si Zelensky ang nagsasabi na may problema si Putin sa malalapit niyang tao. Noong Hulyo 13, iniulat ng Metro, nagsasabi rin ang Foreign Minister ng Estonia na si Margus Zahner ng katulad na bagay. Dumarami na ring nagdududa sa digmaan ni Putin, pati ang mga oligarko. Sabi ni Zahner, marami sa mga dating nagsalita tungkol sa tagumpay ay hindi na naniniwala rito. At pagdating sa usapin ng lumalaking pressure kay Putin, hindi nagpigil si Zahner. Pwedeng tumalon siya sa bintana kasama pamilya niya balang araw. Ganyan din ang nangyayari sa Rusya. Karaniwan, kalagang nangyayari yan sa Rusya. Kadalasan, utos yun ni Putin at mas madalas pang itinutulak palabas ng bintana kaysa tumatalon. Nagkakaroon tayo ng kaunting ideya sa desperadong pag-iisip na sinasabi ng ilan na meron na ngayon si Putin habang pinapanood niya ang kanyang digmaan laban sa Ukraine. Na hindi lang natigil sa lupa, kundi nagiging laban na rin na napapanalunan ng Ukraine. Ang mga drone na lumilipad sa buong Russia ay palagi ang paalala kay Putin na bigo siyang protektahan ang kanyang mga tao gaya ng lagi niyang sinasabing gagawin niya. Masakit ang kabiguang iyon. Kahit si Putin, isang autoritaryan, ay dapat malaman na may hangganan ang tiis ng kanyang mga tao at malalapit na kasama bago sila magkaisa
at sumuporta sa Ukraine para pilitin ang kapayapaang tinatanggihan niya. Tulad ng dati naming sinabi, Ukraine ang nagdala ng gasolina, pero mga tao ni Putin ang maaring magsindi ng posporo. Pero binanggit ni Zelensky ang mga miyembro ng malalapit na grupo ni Putin, at ito ay magdudulot lang ng samut-saring espekulasyon kung sino ang malapit kay Putin, pero nagpapakita ng suporta sa Ukraine. Baka yun nga ang punto. Kahit bahagyang pagbanggit ng sumusuporta sa Ukraine, sapat na para maghinala si paranoid na Putin. At halos hindi maiiwasan na lilingon-lingon si leader ng Russia habang naalala niya na may mga usap-usapan ng kudeta at pag-aaklas kamakailan lang. Noong Mayo, kumalat ang tsismis na si Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa at naipinuno ng Security Council ng Russia, ay sangkot sa planong kudeta. May motibo si Shoigu. Matapos taon ng serbisyo kay Putin, tinanggal siya bilang ministro ng depensa at nilipat sa di gaanong mahalagang tungkulin. Parang ibinibintang ni Putin sa iba ang kabiguan ng militar ng Russia. Kaya posibleng may sama ng loob si Shoigu. Siya ba ang inner circle member na gustong kapayapaan para makaganti kay Putin? Walang nakaalam at hindi rin nagsasabi si Zelensky. Maliban sa chismis, may konkretong banta ng pag-aaklas laban kay Putin mula sa dating sundalong Russian. Noong katapusan ng Hunyo, nagpost si Alexander Lunin ng isang video sa Instagram kung saan tinuligsan niya ang militar ng Russia dahil sa pagbibigay ng mga utos na parang pagpapakamatay sa mga sundalo. At sinabi niyang laganap ang pang-aabuso sa militar. Iginiit ni Lunin na makipagpulong kay Putin. Nagbanta siya ng pag-aaklas at kahit inaresto matapos magwala sa social media, sinabi ni Lunin na ipinaparating lang niya ang mensaheng gustong iparinig kay Putin ng matataas na opisyal ng ministeryo at mga serbisyong pansiguridad ng Russia. Mas marami pang tahimik na miyembro ng inner circle ang nagbabalak laban kay Putin kaysa sa nakikita. Isang bagay na sigurado tayo ay mas hinigpitan ni Putin ang seguridad sa paligid niya habang patuloy ang lahat ng mga chismis at lantad na pagpapakita ng hindi pagkakontento. Ayon sa Organized Crime and Corruption Reporting Project, naka-high alert na ang Kremlin mula Marso dahil sa chismis ng kudeta. Bawal nang gumamit ng cellphone o sumakay ng pampublikong transportasyon ang mga direktang nagtatrabaho kay Putin dahil takot siya na maimpluwensyahan sila o maglabas sila ng detalye tungkol sa kinaroroonan niya. Sa bahay ng bawat bodyguard, kusinero, at kahit photographer na nagsisilbi kay Putin, naglagay ng mga security camera para laging mabantayan ng leader ng Russia. Natatakot si Putin, malinaw yon. Ngayon, sinasabi ni Zelensky na suportado siya ng inner circle na tila maghihiwa-hiwalay na. Lalong lalalim ang paranoia ni Putin. Pero may isa pang tanong na tila walang nagtatanong. Nagsasabi ba ng totoo si Zelensky? Maaring binanggit lang ni Zelensky sa kanyang talumpati na may mga nasa inner circle ni Putin na gustong maghimagsik laban sa kanya at pilitin siyang makipagkapayapaan sa Ukraine para samantalahin ang paranoia ni Putin. Batid ng Ukraine kung hanggang saan gagawin ni Putin para protektahan ang sarili niya. Napakataas ng seguridad. Ayon sa ulat, ginugugol ni Putin ang halos lahat ng oras niya sa pagtatago sa mga underground bunker at lumalabas lang kapag kailangang magpakita sa publiko. Siyempre, kung ipagpapalagay na hindi lang mga body double ang lumalabas sa mga pagkakataong yon. Ang mga drone strike ng Ukraine ang itinuturong pangunahing dahilan kung bakit ngayon ay madalas nang nagtatago si Putin sa kanyang mga bunker. Baka may iba pang dahilan. Iniisip siguro ni Putin na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon sa bunker habang pinipigilan ang mga lobo sa inner circle niya. Idinagdag ng Pravda na mas takot na ngayon si Putin kaysa dati sa mga tangkang pagpatay na malamang ay gagawin gamit ang drone pero maaari ring manggaling sa isang galit na miyembro ng elite. Nasawang-sawa na sa mahigit 4.5 taon nang walang kwentang digmaan na tila para lang sa ego ni Putin. Ngayon, pati ang banta ng artificial intelligence ay iniisip na rin ni Putin. Matapos mapatay ang dating kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei, lumitaw ang balita na nagamit ang AI sa pagsusuri ng maraming oras ng traffic camera video sa Iran kaya naging posible ang asasinasyon. Ipinakita sa US at Israel ang kinaroroonan ni Khamenei kaya gumamit sila ng bomba
na sumisira ng bunker. Ngayon, labis na nag-aalala si Putin na mangyari rin sa kanya yon, kaya pilit siyang nagtatago ayon sa France 24. Ang punto namin, ang pinunong nagpapakitang malakas ay puno ng takot. Si Zelensky ay laging nasa harap ng kanyang mga tao. Madalas nasa unahan ng labanan o bumibisita sa ibang bansa para humingi ng suporta. Mukhang sinadya ni Zelensky na banggitin ang mga malalapit kay Putin bilang maingat na hakbang na alam niyang uugat ng malalim sa isip ng leader ng Russia na takot sa lahat ng nasa paligid niya. Posibleng walang rebellion sa inner circle. Maaring inihahanda ni Zelensky ang entablado para itulak si Putin na bumaling laban sa sarili niyang mga elite, na posibleng magdulot ng mas mataas na tsansa ng pagtataksil. Walang panalo ang leader ng Russia sa sitwasyong ito. Saan man mauwi, totoo man o hindi ang sinasabi ni Zelensky, mahusay niyang ginamit ang paranoia ni Putin. Ang takot na leader ay padalos-dalos magdesisyon at madalas magkamali. Posibleng umaasa si Zelensky sa katotohanan iyon. Kung totoo ang sinasabi ng presidente ng Ukraine, mas masama ito para kay Putin. Ayaw niya ng kapayapaan. Gusto ni Putin na suportahan ng mga tao ang bawat kabaliwang desisyon niya. Ang malaman ni Putin na may mga pinagkakatiwalaan siyang palihim na nakikipag-usap sa Ukraine para sa kapayapaan ay isang mabigat na dagok na baka hindi niya kayaning tanggapin. Nagpadala si Zelensky ng mensahe kay Putin. Makipagkapayapaan ka o pipilitin ka ng sarili mong inner circle. Na makipagkapayapaan o patatalsikin ka. Pero alam ng Ukraine na malamang hindi siya makikinig dahil sa kanyang obsesyon. Nakakulong siya sa sariling digmaan na pakiramdam niya'y di na niya kayang tapusin. O baka lumabas pa ang mga traidor na binanggit ni Zelensky. Sabi ng Ukraine, kung di sapat ang unang pasabog tungkol sa inner circle, baka yung pangalawa ang umubra. Bago namin ibunyag ang pasabog, ito ang The Military Show na sumusuri ng balita para maibigay ang buong kwento sa inyo. Kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe para laging una sa balita. Sa ikalawang pasabog, ipinakita ni Zelensky kay Putin ang hinaharap. Kung di tatanggapin ni Putin ang kapayapaan, lalo pang pahihirapan ng Ukraine ang dati ng mahirap niyang kalagayan. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng opisyal na pagpupurmalisa na isang kampanya ng malalayuang pag-atake na sumisira ngayon sa Russia. Hindi ito yung tipong baka balang araw ay magplano tayo ng kahit ano. Nilagdaan na ang kautusan at formal na ang lahat. Ang Ukraine ay bumuo ng bagong Deep Strike Command na Long Range Global Impact Command, LRGIC, na siyang magpapasentro ng lahat ng kakayahan ng bansa sa long range. Layunin nito na pahinain ang militar ng Russia para hindi na nila maipagpatuloy ang digmaang sinimulan ni Putin. Hindi pa ganap na aktibo ang LRGIC sa ngayon. Sabi ni Zelensky na maghahanap pa ng commander para sa organisasyon at nangangakong magiging isa sa pinakamalakas at pinakakwalipikadong leader ng militar ng Ukraine ang mapipili. Pero paparating na ito, malapit na. Para makaiwas si Putin sa epekto ng LRGIC, kailangan niyang magdeklara ng kapayapaan. Pero ano nga ba talaga ang iniaalok ng LRGIC? Ipinaliwanag ni Zelensky ng kaunti. Kailangang ituon ng command na ito ang 100% ng lahat ng magagamit na yaman upang mas lalo pang mabawasan ang kakayahang pandigma ng Russia sa mas konkretong paraan. Ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, ang commander dito ay may mataas na karanasan at matatag. Hindi man nito ipinaliwanag lahat, pero mukhang pagsasamay ng Ukraine ang iba't ibang long-range units sa bagong command structure, gaya ng ginawa nila sa frontline drone units nang gawin ang Unmanned Systems Forces. Dahil sa sentralisasyon, mas madali ang pagbabahagi ng impormasyon at pagpaplano ng mga koordinadong long-range attacks laban sa Russia. Iyan ang palagay natin. Hindi bukas si Zelensky at parang sinadya niya ito gaya ng mga sinabi niya tungkol sa inner circle ni Putin para lalo pang takutin ang leader ng Russia na hindi na mapakali. Ang tiyak nating alam, ang LRGIC ang formal na anyo ng kampanya ng malalayong pag-atake na nagpapahina na sa Russia. Noong 2026, nakita nating pinalawak ng Ukraine ang abot, saklaw at pinsalang dulot ng kanilang mga pag-atake sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo. Lahat ay tinatarget,
Mula refinery, infrastruktura ng langis, base militar, hanggang imbakan ng bala. Kailangan ito ng militar ng Russia, kaya tina-target ng Ukraine. Mas matindi at mabilis na ngayon ang mga pag-atake kaysa dati. Ayon sa Euromaidan Press, tumaas ng 1,100 at 50% ang bilang ng malalayong pag-atake ng Ukraine laban sa Russia sa unang kalahati ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga pag-ataking ito na nagaganap 500 hanggang 2,000 kilometro lampas sa mga linya ng labanan o higit pa, ay tumama sa 172 pasilidad ng militar o enerhiya. Ang mga huli ay mas nakakasama sa Russia. Ayon sa mga ulat sa US, bumaba ng 65% ang produksyon ng gasolina ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa oil refinery. Kaya nagkaroon ng krisis sa gasolina. Ang punto na sinasabi natin dito ay na ang estratehiya ng Ukraine sa malalayong pag-atake ay talagang nakamamatay na. Dahil sa bagong kautusan ni Zelensky, mas lalo pa itong magiging mapanganib. Mas mabilis, episyente at matindi ang long-range campaign na ito na kayang wasakin ng Russia kung hindi didinggin ni Putin ang panawagan ni Zelensky para sa kapayapaan. Ang mga malalayong pag-atake ay nagiging bahagi na ng institusyon sa militar ng Ukraine. Isang nakalaang sangay ng operasyon ang itinatayo. At masamang balita yon para kay Putin. Alam mo ba kung ano pang masamang balita para sa presidente ng Russia? Mukhang naniniwala ang US na epektibo ang deep strike strategy ng Ukraine. Baka iniisip ng iba sa inyo na ang tinutukoy ni Zelensky na inner circle na tumatalikod kay Putin ay mga tao mula sa administrasyon ni Trump. Hindi na kami aabot doon, pero ipapakita namin ang malaking pagbabago sa US sa digmaan sa Ukraine. At mukhang Ukraine ang may suporta ngayon dahil hindi tatanggapin ni Putin ang kapayapaan maliban kung mapipilitan siya. Halimbawa, pinuri ni Pangulong Donald Trump ng US ang pangmalayuang estratehiya ng Ukraine nang makipagkita siya kay Zelensky noong Hulyo sa NATO Summit sa Ankara. Tinawag niyang paglala ang estratehiya ng Ukraine, pero posibleng magdulot ito ng pagtatapos ng digmaan. Ginamit din ni Trump ang summit na iyon upang i-anunsyo na handa siyang bigyan ng lisensya ang paggawa ng Patriot Air Defense Missiles sa Ukraine, na magpapahintulot sa Ukraine na gumawa ng sarili nitong mga missile upang tugunan ang problema ng ballistic at cruise missile attacks ng Russia. Malaking bagay yon. Hinihikayat ng US ang Ukraine na ituloy ang long-range operations at tinutulungan din itong bawasan ang epekto ng long-range strategy ng Russia. Hindi na alam ni Putin ang gagawin at bilang huling dagok, may isa pang ibinunyad ang Ukraine. Bukod sa LRGIC, ire-restructure ng Ukraine ang pamunuan ng assault forces kung saan si Brigadier General Dmitry Voloshin ng ika-8 Air Assault Corps ang tila napiling mamuno sa bagong reaction force na magbabantay sa restructuring na ito. Ang Joint Rapid Reaction Forces ay bagong sangay ng sandatahang lakas ng Ukraine na pinagsasama ang assault, drone at artillery units sa isang puwersa. Mabilis itong maipadala kahit saan sa front gamit ang teknolohiyang di kayang ibigay ng Russia sa kanilang sundalo. Ito ay reformang militar sa harapan upang suportahan ang mga plano ng Ukraine na gawin sa mga likurang bahagi ng Russia. At nangangahulugan ito na ang humihinang puwersa ni Putin sa loob ng Ukraine ay haharap sa mas malalaking hamon. Ang agarang pagtugon sa kahinaan ng Russia ay magpapalaya sa mga teritoryo at pipigil sa mga pag-atake bago magsimula. Kaya anong nakikita mo sa lahat ng ito? Ang mga malalapit kay Putin ay marubdob na nananawagan ng kapayapaan kahit hindi naririnig ng kanilang pinuno. At ang Ukraine ay higit pa sa handang makipagtulungan sa mga eliting yon upang makamit ang kapayapaan. Tumitindi ang presyon dahil sa mga bagong grupong nagpapalakas sa mga unit ng deep strike at assault ng Ukraine. Maging ang US ay nagpadala na ng mensahe kay Putin na tama na dahil nananalo ang Ukraine at hindi na ito mababaliktad ng Russia. Umatras ka na ngayon
O mauuna ang katapusan ni Putin kaysa inaasahan niya? Para kay Putin, ang paranoia na matagal nang naging tatak niya bilang leader ang naging pinakamalaking kaaway niya ngayon. Si Putin, dating tauhan ng KGB, ay nagmaniobra hanggang mapunta sa sitwasyong paubos na ang mga opsyon niya. Ano ang susunod niyang hakbang? Palalalain pa ba niya ang sitwasyon? Dadalhin ba niya sa Europa ang digmaang siya ang nagsimula? Maaring gawin ni Putin dahil sa desperasyon. Pero lalo lang nitong itutulak ang pagod na Russia laban sa NATO, habang suportado ng US ang Ukraine at naghahanda ang NATO sa Europa. Hindi ito magandang ideya. Ano pa bang meron si Putin? Di na epektibo ang dati niyang panakot. Kung tutuusin, ang Ukraine ang may kalamangan sa pananakot, tulad ng kalamangan nila sa labanan. Hindi na kayang pilitin ni Putin na magdagdag ng tao sa digmaan sa Ukraine nang hindi nagmomobilisa, at imposibleng maitago na ang digmaang sinimulan niya ay bumabalik na laban sa mga Ruso. Ramdam nila ang sakit tuwing nagpapagasolina at tuwing may usok mula sa refinery o pabrika na tinamaan ng drone ng Ukraine. Kailangang harapin ni Putin ang katotohanan na dalawa na lang talaga ang natitirang pagpipilian niya. Pumili siya kung makikipagkapayapaan sa digmaan sa Ukraine at harapin ang kanyang inner circle na sawang-sawa na sa kanya, o ituloy ang laban. Alam niyang lumalakas ang Ukraine at palalim ng palalim ang mga pag-atake. At ang mga miyembro ng kanyang inner circle na gusto na ng kapayapaan ngayon ay maaring magpasya na. Ang tanging paraan para makamit ito ay alisin si Putin. Sarili mong gawa ang problema mo, Putin. Pinahihirapan ka lang ng Ukraine. Ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng malaking pinsala sa tao at matinding pressure kay Putin. Mas malala pa ang pinsala kaysa akala mo. Ang 1.42 milyong casualty na nabanggit ay umpisa pa lang. Ang ginawa ni Putin ay nagdulot ng malaking krisis sa Rusya na maaring abutin ng dekada bago maresolba. Gusto mo pa bang malaman? Kung ganon, panoorin mo ang aming video kung saan tinatalakay namin ang krisis sa demografiya na kaamba sa Rusya. Pero bago mo gawin yon, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para masubaybayan ang aming araw-araw na mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.